Nag-transform na nga si Goku sa kanyang pinakamalakas na anyo, ang Master Ultra Instinct. Si Jiren, matapos alisin ang lahat ng mandirigma mula sa Universe 7, ay iniwan si Goku bilang huling manlalaban. Tinitigan ni Goku si Jiren at sinabi, "Kahanga-hanga ang iyong lakas, Jiren. Gusto kong makita kung ano ang kaya mong gawin laban sa aking pinakamalakas na anyo, at sa tingin ko, yan na ang pinakamalakas mong anyo." Tama iyan, Goku. Ito na ang pinakamalakas kong anyo at oras na para manalo ako, para sa pagsasanay mula sa Grand Prix. Hindi. Akin ang tagumpay na iyon. Habang nagtitigan ang dalawa, nagsimula na ang kanilang labanan. Sinugod ni Jiren si Goku. Sinubukan niyang suntukin si Goku ngunit agad itong inilagan at sinipa ni Goku si Jiren sa tiyan. Sobrang nagalit si Jiren at mabilis na lumapit kay Goku at sinimulang suntukin, habang iniiwasan ni Goku ang lahat ng atake, mabilis itong gumanti ng sarili niyang suntok at sinipa muli si Jiren sa dibdib. Bumagsak si Jiren sa lupa at bago pa man siya makakilos, lumapit si Goku at binigyan siya ng uppercut at nagpakawalan ng malakas na pagsabog patungo kay Jiren. Tinamaan si Jiren ng diretso ngunit nagawa niyang ikalat ang atake gamit ang lahat ng kanyang lakas. Nagbanggaan ang kanilang mga kapangyarihan habang naglalaban sila ng matindi. Tumingin si Jiren kay Goku at sinabi, "Mahina ka pa rin. Ako ang mananalo para sa aking universe bilang ang pinakamalakas. Gawin mo, Jiren," sagot ni Goku. Sinugod ni Jiren si Goku ngunit sinuntok siya ni Goku sa mukha, at sinundan ng uppercut na nagpadala kay Jiren na lumipad sa ere. Ginamit ni Goku ang buong lakas ng kanyang Master Ultra Instinct, sa 100%, at agad na lumitaw sa tabi ni Jiren at nagpakawalan ng Kamehameha Wave na direktang tumama kay Jiren. Sinubukan ni Jiren na labanan ito ngunit labis na malakas ang 100% Ultra Instinct ni Goku para sa kanya. Tinamaan si Jiren ng diretso ng pagsabog, at dahil doon ay na-eliminate siya mula sa Tournament of Power, at muling pinatunayan ni Goku na ang kanyang Master Ultra Instinct ang pinakamalakas na anyo hanggang ngayon, dahil nagawa niyang talunin si Jiren kahit na ginamit niya ang kanyang Limit Breaker at nanalo sa Tournament of Power. Dumating si Daishinkan at binati si Goku dahil humanga siya sa lakas ni Goku, at dahil nanalo si Goku ay inalok niyang sanayin siya, kasama ang ilang mandirigma mula sa kanyang universe. Labis na nasabik si Goku dito, at hindi na siya makapaghintay na magsimula ang kanilang pagsasanay, ngunit bago pa man sila makakilos. May narinig ang lahat na biglang may dumating at tumawa sabay sabi, "Hahaha, sa panahong ito makikita ninyo ang tunay na kahulugan ng pagkawasak, at sisiguraduhin kung mangyayari iyon," at nang lumingon sila para tignan, nakita nila si Champa. "Akala mo ba papayagan kitang makatakas matapos mong patayin ang aking kapatid? Tatapusin ko kayo. At sisiguraduhin kong mamamatay kayo," sabi ni Champa. "Ano ang ginagawa mo, Champa? At ano sa tingin mo ang magagawa mo? Hindi ako isang mahinang mortal tulad mo, at narito ako kasama ang maraming mga Diyos, at lahat kami ay narito para tapusin ka, Goku. Wala ngang naging laban sa akin ang iyong kapatid. Ano sa tingin mo ang magagawa ng isang matabang katulad mo? Hindi siya nag-iisa, Goku. Narito kami para tapusin ka. Ano? Sino iyan? Mamamatay ka dito, Goku, papatayin namin kayo." Masayang makita na ang Goku sa timeline na ito ay napakahina pa rin. Sa timeline na ito, ano ang nangyayari dito at paano kayo nakapasok sa event na ito? Manahimik ka. Hindi kami nakialam sa kahit ano. Kami ang mga ibinalik para sa isang layunin na maglingkod sa aming master, at ngayon gusto niya kaming patayin si Goku. Sino ang inyong master? Kakarot, ito ba ang kwentong sinabi mo sa akin? Oo Vegeta, ngayon sabihin niyo sa akin kung sino ang inyong pinuno, at kung gusto niyang labanan ako, magpakita siya at lumaban sa akin. Hindi lang siya Goku, kundi lahat kami, ay bumalik. Lahat ng tao na pinatay ng bawat Goku mula sa bawat timeline ay nakabalik. Salamat sa aming pinuno. Sino ba ang inyong pinuno? Kilala mo na ako, Goku. Ano? Ikaw, Bakado, ano ba ang nangyayari? Hindi ako makapaniwala. Mukhang nagulat ka, Goku. Isang biro ba ito? Sagutin mo ako, ano ba talaga ang nangyayari dito? Sino ang lahat ng mga taong ito?
Dahil kay Champa, nakarating kami sa universe na ito, dahil ginamit niya ang Super Dragon Balls, pero ako ang nagbalik sa kanila mula sa kamatayan, para ilipat sila lahat dito. Bakit? Bakit mo ito ginawa? Ginamit lang kita, Goku, para sumaya ako. Ano? Ano ang ibig mong sabihin? Sobrang ang nagalit si Goku, kaya ginamit niya muli ang kanyang Master Ultra Instinct Power. Nagsisimula munang painitin ang ulo ko, Bakado. Ngayon sabihin mo sa akin, ano ang ibig mong sabihin? Sinusubukan mo ba akong takutin sa iyong Master Ultra Instinct, Goku? Wala kang magagawa sa akin. Sumugod si Goku at sinuntok siya sa mukha, ngunit madaling inilagan ni Bakado ang atake ni Goku at sinuntok siya sa ulo. Agad na nawala kay Goku ang kanyang Master Ultra Instinct, at bumalik siya sa kanyang base form habang nahulog siya sa lupa. Lumapit si Jiren at pinataas ang kanyang ki at ginamit ang kanyang Limit Breaker. Si Vegeta at ang iba pa ay handa nang atakihin si Bakado, at nag-ipon sila ng lakas para sa isang pagsabog at itinutok ito kay Bakado, ngunit hindi siya tinablan nito, kaya tumingin si Bakado sa kanila at sinabi, akala nyo ba ay matatalo nyo ako? At ikaw, Goku, kailangan mo pa akong pasayahin. Dahil hindi mo pa naaabot ang iyong tunay na lakas. Kailangan mong maabot iyon para mapasaya mo ako. Tama na. Narinig ko na ang kailangan kong marinig, at ano naman ang gagawin mo, at biglang sinuntok ng masamang Daishinkan ang kasalukuyang Daishinkan. Nakita ni Goku na wala silang kalaban-laban sa puwersa ni Bakado, at bigla nag-ipon ng isang malakas na pagsabog si Bakado, na sa sobrang lakas ay walang makakaligtas dito, at labis na natakot si Goku. Ngunit bago pa man mangyari ang anuman, nagawa ng natitirang mga anghel na magtipon kasama si Goku at Daishinkan, at nag-teleport sila kasama ang karamihan sa mga mandirigma na kanilang nadala, sa palasyo ni Zeno habang ang pagsabog ay tumama sa universe at lahat ay nawasak. Sa palasyo ni Zeno, dumating na ang lahat. Si Goku ay litong-lito sa nangyayari ngunit nakita niyang iilan lamang ang nakaligtas tulad ni Hit, Jiren, at Gohan, Vegeta, Broly, Cell, Moro, at sila lang ang nakaligtas sa pagsabog. Ang ilang mga anghel ay nakaligtas ngunit ang iba ay namatay kasama ang mga Destroyer at Mortal. Ito nga ay bahagi ng plano ni Bakado na ipakita kay Goku ang pagkawasak. Si Goku naman ay lubos na nagulat at nadama ang masakit na pagtataksil, dahil wala siyang ideya kung ano ang nangyayari at paano ito nagawa ni Bakado. Sinabi ni Daishinkan, ang kakaiba dito ay ginamit niya ang kapangyarihan ni Lord Zeno para wasakin ang lahat ng universe. Pero paano niya nakuha ang kapangyarihang iyon? Sino siya? Ano ba talaga ang nangyayari at siya ba ay isang uri ng Diyos? Siya ay Diyos ng oras kung tama ang aking pagkakatanda, pero hindi ko alam kung bakit niya ito ginagawa sa atin. At kung paano niya nakuha ang lahat ng mga Diyos sa kanyang panig. Kakarot, ito ba ang kwentong sinabi mo sa akin? Oo, pero hindi ko inakala na si Bakado ang magsisimula ng digmaan na ito. At kung siya nga, bakit niya ako muling binuhay? Para lang ba sumaya siya at patayin ako? Talagang hindi ko alam kung ano ang nangyayari dito, pero ang alam ko ay kailangan nating patayin agad si Bakado. Tama si Jiren, pero kailangan muna nating maging mas malakas. Sige, ako na ang bahala dyan. Magte-training tayong lahat dito sa loob ng isang time chamber, na ginagamit naming mga anghel para mag-ensayo ng 5 buong araw, na katumbas ng 5 taon sa loob ng chamber. At 5 taon nga lang ang limitasyon nito. Sa loob ng 5 taong iyon, sigurado akong magiging sapat na malakas kayong lahat, para makamit ang tinatawag na Angel of Seed. Oo, Angel of Seed, ito nga ay isang kapangyarihan na makukuha natin. Pero ikaw, Goku, ramdam kong mas marami ka pang lakas sa loob mo. At dahil na-unlock na ang iyong potensyal ng matandang Kai, ang kailangan mo lang ay magpatuloy sa pag-ensayo at sa huli ay mararating mo rin ang rurok ng iyong kapangyarihan. Sige, simulan na natin, dahil kailangan kong tapusin si Bakado sa lalong madaling panahon, ano pa ang hinihintay natin? Simulan na natin ang pag-ensayo. Binuksan ni Daishinkan ang mga pintuan patungo sa chamber at kasama nito, lahat ng mga anghel at ang natitirang mga nakaligtas ay nagsimula na sa kanilang pag-ensayo. Habang nangyayari ito, si Bakado, na nasa loob ng universe, ay namangha na nakita niyang nagawa niyang patayin sila, sa isang pagsabog, ngunit hindi silang lahat. Lumapit si Champa at sinabi, Panginoon ko, ano ang nais mong gawin namin ngayon?
Handa na ako para lumaban. Nagawa mo na ang iyong bahagi, salamat Champa. Ngunit ngayon ay oras na para gawin namin ang aming parte. Lumapit si Volcado at sinaksak si Champa sa puso, nagdugo ito at agad itong namatay. Ngayon papalapit na ang oras para sa ating lahat na magkaroon ng kasiyahan. Binalik ko kayong lahat sa timeline na ito para lang masimulan natin ang digmaang ito. Hanapin niyo si Goku at patayin siya at ang iba pa. Sigurado akong magiging mas malakas pa sila kung nasaan man sila, para pasayahin ako. Kaya simulan na natin ang madugong digmaan.